interviewin siya, pero walang nagtagumpay. Mahalaga to sa akin. Kahit mahirapan ako, gagawin ko ang lahat para makausap ko siya. Sinong hinahanap mo? Excuse me po, kayo po ba si Miss Eileen Shea? Sino ka? Chief editor po ako ng isang magazine. Pwede ko kayong interviewin? Buti pa umalis ka na. Kahit 10 minuto lang. Gusto ko lang po kayong kausapin tungkol sa anak niyo si Anna Shea. Si Ana? Anong gusto mong malaman tungkol sa kanya? Matapos siyang patalsikin sa Royal New York, bigla na lang siyang nawala. Wala na nakakaalam sa pangalang Anna Shea. Hindi na siya sikat. Wala na siyang kwenta. Nalaman ko po na sikat din kayong ballet dancer dati. Kung hindi kayo na-aksidente sa stage noon, siguro po nagsasayaw pa rin kayo hanggang ngayon. Ang magsayaw sa Lincoln Center, ang pinakamataas kong pangarap. Kaya naman noong nalaman kong hindi na ako makakapagsayaw, nagalit ako. Nagalit ako sa Diyos dahil sa nangyari. Mas kung gustuhin ko pa, kung pinatay na lang niya ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapatalo ng ganun lang. Kailangang matupad ko ang pangarap ko. Kaya naghanap ako ng isang batang makakapagsayaw sa Lincoln Center para sa akin. Nagpunta ako sa ampunan at nakita ko si Ana. Huwag kayong mag-agawan, marami pa akong dala. Heto. Hindi siya humingi sa akin ng candy. Anong problema? Ang gusto lang niya, yung kuya niya. Kuya ko. Nakita kong para sa kanya, pinakamahalaga ang pamilya niya. Siya ang klase ng bata. Natuto pa rin ang pangarap ng mama niya. Noon pa man, marunong nang rumispeto si Ana sa iba. Alam niyang ako lang ang nagmamahal sa kanya. Kaya ginawa niya ang lahat para matupad ang pangarap ko. Kahit na nagdudugo na ang paa niya, hindi siya humihinto. Tumayo ka. Dahil gusto Huwag kang niya akong titigil. pagalihin. Sumusuko ka na ba? bata. Kahit sinasabi ko sa kanyang hindi siya karapat-dapat na maging anak ko. Ayusin mo Hindi ang siya pag-ikot. tumigil sa pag-abot sa pangarap ko. Palagay ko masyado kayong naging malupit sa kanya. Hindi ako ang malupit. Kunti ang mundo. Pinabayaan siya ng pamilya niya. Kinuha ng Diyos sa mga binti ko. Gusto ko lang namang matupad ang pangarap ko. Kuya, ayoko pong kainin yung strawberry. Tama ako. Si Ana nga kapatid ko. Kung hindi sana siya na-aksidente 2 years ago, hindi siya matatanggal sa Royal New York. Sayang ang lahat. Hintik na niyang maabot ang pangarap ko. Si Ana sana ang pinakaunang Asian Odette. Malaki ang ginastos ko para sa pag-aaral niya. Hindi ko akalaang ipagpapalit niya ang ballet sa isang lalaki lang. Wala siyang kwentang anak. Hindi man siya nakaupo sa wheelchair ngayon. Para sa akin, wala kaming pinagkaiba. Nakakasayaw siya, pero nagdurugo ang puso niya. Mali ka. Kailangan ni Ana ng pagmamahal. Ginamit mo lang siya. Iniwan ka niya dahil hindi ka mabuting ina. Anong alam mo? Mahalaga ang stage sa ballet dancer. Yun ang buhay niya. Alam mo ba kung ilang tao ang nangarap na maging Odette? Pero hindi yun ang pangarap ni Ana. Ginawa niya lahat para lang madama niya ang pagmamahal mo. Hindi ka journalist. Sino ka ba talaga?
20 years ago, may nagawa akong pagkakamali. Dahil doon nakilala mo si Ana at ginawa mo siyang puppet. Ginamit mo lang siya. Nagsikap siya para matupad ang pangarap mo. Wala na siyang utang sa'yo. Mabuhay ka sa mundo ng mga pangarap kung gusto mo. Ibibigay ko kay Ana ang pagmamahal na hindi mo na ibigay. Sino ka ba? Ako ang kuya niya. Cindy, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Mama! Hindi na po ako kakain. Malilate na po ako eh. Pasensya na kayo. Late ako ngayon. Nasaan sila? Up to 99% ang discount sa supermarket. Kaya nagpunta rin si Ate Lindsay at yung iba para mamili. 99%? Hmm. Ang laki naman ng discount na yun. Isa ka sa may-ari ng supermarket na yun, no? Plinano mo ba to para lang makasama mo ako? Tama. Na-touch ka ba, Cindy? Bakit ako matatouch? Nagagalit-galitan ka lang, no? Hindi ah. Meron ka bang gustong sabihin sa akin? Tama ka. Gusto ko nga siya. Kung ganun pala, baka pwede mo pa siyang bigyan ng isang pagkakataon. At ano naman ang sasabihin ko sa'yo, Director G? Sige, dahil wala naman ang mga kaklase mo, umuwi ka na lang. Magkita na lang tayo bukas. Bye-bye, alis na ako. Uy, kinunan ko ng pictures yung mga tuta. Tignan mo, ah. Hmm? Hmm? Eto. Hindi mo pa pala binura yan. Oo naman. Ito ang unang family picture natin. Sabihin mo, may nararamdaman ka ba para sa akin? 2 taon ka nagtago, pero hindi mo ako nakalimutan. Kaya hindi mo matanggap ang pag-ibig ni Dylan. Kaya ka bumalik dito. Kaya tingin ko may sakit ka. Director G, hindi ko alam kung kanino mo narinig ang mga bagay na yun. Kaya sana tigilan mo na ang pag-iilusyon na gusto kita. Ha? Yan lagi mong pag-iwas, ang patunay na mahal mo ako. Meron akong gusto sa'yo? Mhm. Kung hindi mo ako gusto, bakit ka umiiwas? Kung hindi mo ako mahal, ba't takot ka makasama ako? Hindi ako natatakot na makasama ka, Steven. Magklase na tayo! Kumusta kayo? Good morning. Ako si Teacher Cindy. May tanong ba kayo tungkol sa mga napag-aralan natin? May tanong ako. Anong ginagawa mo pagkatapos ng klase natin? Ah, tsaka, kailan ka huling nanood sa sinehan, ha? Hindi ko yan masasagot. Hindi ko sasagutin ang personal questions. Teacher, ayaw mo bang sumagot o wala kang sagot? Ah, siguro wala pa nagyaya sa'yo. Magmula nang umuwi ka. Ayoko sanang sagutin ang mga walang kwentang tanong mo. Kaya lang, ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano tungkol sa akin. Dahil masyadong interesado ang isang estudyante ko sa personal na buhay ko at sa mga ginagawa ko, sige, pagbibigyan ko siya. Sasabihin ko sa kanyang schedule ko. Pagka-uwi ko kahapon ng hapon, nag-date kami ng isang kaibigan ko. Napaka-romantic ng date namin yun. Pagkatapos namin kumain, pinanood namin yung napaka-romantic na sunset. At habang naglalakad kami,